ay inyo munang patulugin o wag munang isali sa panonood nyo sa bahaging ito ng Mel and Joey sapagkat sadyang napakaselan po ng topic na ating tatalakayin sa gabing ito. Aalamin po natin ang isang pambihirang kondisyon na kung tawagin ay necrophilia. Ito po yung pakikipagtalik sa isang bangkay. Ano nga ba itong sakit na ito? At bakit may mga taong gumagawa nito? Alamin po natin sa kwento ng isang lalaki itatago natin sa pangalang Raul. Isa siyang embalsamador sa punerarya at aminadong isa siyang necrophiliac. Magandang gabi sa iyo, Raul. Ilang taong ka, Raul? 28 po. 28 years old. Bata-bata ka pa pala. May asawa? Meron po. Okay. May anak? Opo. Ilan ang anak mo? 2 po. 2 ang anak mo? Opo. Kailan nag-umpisa yung urge mo? Kasalukuyang taon po. Paano nangyayari yan, Raul? Lahat ba ng bangkay na babae pinapatulan mo? Hindi naman po lahat. Meron po kami kasing mga kliyente na mga bata pa po saka hindi naman po sa aksidente yung pagkamatay. Anong naisip mo? Nakakakit po ako sa katawan at mukha ng kliyente po namin. Oo. Siyempre po ako yung naglilinis nun. Wala Oo, pong ikaw iba. yung naglilinis, Opo. ikaw naghuhubad sa bangkay, at Opo. pinapaliguan yun di ba? Opo. So, Sinasabunan po. ipagpalagay na natin na naalibadbaran ka ng makalupang damdamin, lagay na lang natin sa ganun, Opo. Hindi ba pumasok sa isip mo na, teka muna, hindi, bangkay ito walang ganun. Unang-una po nung unang nagalaw ko po yung isang bangkay po, nagdadalawang isipin po ako. Oo. Tapos siyempre po sa pagnanais ko rin na makaraos din ako. Oo. Yan na po, ginawa ko na yung paghihimas ng masiselang parte ng katawan ng isang bangkay. Ang isip mo, buhay yung babae. Yan po, ini-imagine ko po na buhay po yung kasama ko doon. Oo. Pero wala nang yun Hindi na yung gagalaw, di ba? Nga po, pagkatapos po nung, halimbawa, makaraos ka na Oo. parang nakakonsensya rin po ako. Naiinis ka rin sa sarili mo. Opo. Yung bang mga kasamahan mo, alam nila yung ginagawa mo? Nililihim ko rin ho sa kanila. Meron po akong sinabi na sa mismong may-ari na parang na rin ho ako sa ginagawa ko. So, ano sabi sa'yo ng may-ari? Siyempre, sabi niya, siyempre pag nalaman niya ng ibang tao, makakasira rin sa negosyo niya. Sabi niya, kailangan mo rin siguro magpatingin sa espesyalista para Ayun, pinayuhan ka na magpatingin ka. Pero, Raul, tanong ko pa ito, hindi ka ba natatakot na magkasakit? Halimbawa po yung mga kliyente namin na kung anong kinamatay, alam ko rin po yung may sakit. Halimbawa namatay sa bangungot lang po, yun lang po yung... Nakikita mo kasi yung death certificate, ibig mo sabihin. Opo. Eto na tayo, Raul. Kailan pumasok sa kaisipan mo na talagang gusto mo nang humingi ng tulong para matigil na itong gawaing ito? Unang-una po, siyempre po may pamilya din po ako. May mga kapatid din po ako, mga babae. Naisip ko rin kung sa akin din gagawin niya, siyempre po. Oo. Pangit din po pag malaman ko yung gano'n. Aha. Saka inaano ko rin na wala rin patutunguhan yung ganung ginagawa ko. Kaya gusto ko na rin itigil. Ganun. Ang ibig sabihin mo ba, Raul, ikaw nagpaparaos lamang sa bangkay? Hindi ka na ba nakikipagtalik sa isang babaeng buhay? Unang-una, yung iniiwasan ko rin po yung sakit. Takot ka rin pala sa sakit. So, hindi ka gumagamit ng babaeng buhay? Hindi. Nung asawa ko po, nung andito po yung Asan ba asawa. yung misis mo? Oo nga pala, nasa abroad ang misis mo, hindi ba? Oo. Opo. Alam ba yan ang misis mo? Yun nga po, inaano ko po pag nalaman ng asawa ko sa pamilya ko. Pamilya ng asawa ko, yun na po. Nakakahiya. At gusto mo na talagang mabago ang buhay mo. Opo, ma'am. At sa puntong yan, mga kapuso, pagpapatuloy po ng ating usapan dito, makakapili na natin ang isang maaaring makatulong kay Raul. Huwag ko kayong aalis dyan.